ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon sa ilang gadgets na nakuha ng Philippine National Police Women and Children Protection Center o PNP, WCPC. Natuklasan nila ang mga nakababahala at masaselang larawan at video ng mga batang 14 na taong gulang pababa. Dito mga batang ito na may ginagawang activity na medyo hindi magandang tingnan. So sila ay walang damit. Ito yung alarming talaga. Pero hindi lang pala malalaswang mga larawan at video ng mga bata ang matutuklasan ng mga otoridad. Napag-alaman din ng PNP WCPC na ang mga batang ito isinasalang din sa live show na cybersex kaharap ang mga kliyente abroad. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, nakilala nila kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga masaselang picture at videos ng mga bata. Kaya naman agad umaksyon ng PNP WCPC para maisalba ang mga musmos sa kamay ng suspect. 10-4 for info. 36 sir, nag-engage na po yung undercover natin sir. Waiting na lang po ng mga development sir. Okay, copy. Ang pagsalakay ng mga operatiba sa taong sangkot di umano sa cybersex at ang pagsakip sa mga bata kasama ang resibo. Huwag kang umiyak. Kalma ka lang ha. Abangan mamaya. Isang grupo sa Pasig City, caught on cam ang pagbebenta ng mystery bag at mystery sack. Ang laman nito, literal na pasabog. Ito na, pakarga na. Ito na, huliin na natin. Sir, pwesto na tayo. Mystery box reveal na ang laman ng sako at bag. Fragile but deadly. Hindi isa, hindi dalawa, kundi aba, marami. Maikli, mahaba, all kinds of guns. Pwedeng i-add to cart daw. Ang siste, walang permit ang kanilang negosyo. At ang mga seller, mga tauhan daw ng security agency at isang security guard. Mahuhuli kaya sila habang nagka-cash on delivery. Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hineng at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Isang transgender woman sa Bulacan, inaabuso at inilalako umano ang 2 menor de edad sa kanyang suking parokyano online. Mailap ang suspect pero huwag kang pakasisigurado dahil ang resibo at ang mga otoridad hindi titigil sa pagmamanman. Isang tip ang natanggap ng Philippine National Police Women and Children's Protection Center o PNP WCPC tungkol sa nagaganap daw na cybersex operation sa Bulacan. So itong mga CCM na ito ay nakuha doon sa isang device ng nahuli sa Australia, ng Australian Federal Police. Through doon sa kanilang coordination o yung aming partnership, pinadala ito dito sa Philippines para malaman kung sino itong mga batang ito. At yun nga, nalaman namin na itong mga batang ito ay Pilipino. Ang target ng operation, isang miyembro ng LGBTQ na siyang utak umano ng malaswang kalakaran. Kinilala siyang si Renz Paulo Antonio, 25 years old. Ang inaalok daw niya online ang 2 menor de edad na sina Tintin, 8 years old, at Cristel, 12 years old. Ang sistema, magpapadala raw si Renz ng masaselang video at larawan ng mga bata kapalit ang 500 pesos. Pero ang mas masaklap, isinasalang din sa isang live show ang mga bata. Nakaharap nila sa video ang kliyente sa halagang 10,000 pesos. Usually, itong mga batang ito ay syempre kakilala nila yung facilitator nila. Usually, mga kamag-anak. Yung mga bata ay hikayatin nila una daw makikipag-usap lang sa mga foreign clients nila. And then after that, unti-unti na maghuhubad. And then a show kung mayroong sexual activity. Ang facilitator nila ay yung kaibigan ng mga magulang nila. Which is itong sinasabi natin na nagtatago bilang isang babae. Agad na nagkasa ang PNP WCPC ng surveillance para malaman ang kinaroroonan ng suspect. Pero hindi naging madali ang paghahanap nila dahil ang suspect napag-alamang gumagamit siya
ng dummy account sa kanyang mga transaction online sa mga kliyente. Meron siyang 3 dummy accounts. So nagpapatagal ito para ma-pinpoint talaga namin kung sino itong taong dapat ay aaresto niya. Pero hindi tumigil ang mga otoridad para matukoy ang kinaroroonan ng suspect. Nung una, yung location hindi definite. So hindi talaga yung location na nandun siya. Medyo hinintay namin para malaman kasi lumipat siya ng location. Kaya naman ang mga otoridad kasama ang resibo agad na nagsagawa ng entrapment operation para tuluyan na mahuli ang suspect. So our target for this day is this person. Kasama ang Bulacan Police City Social Welfare Development Office ng Bulacan, isang miyembrong Australian Federal Police at ang resibo. Agad kami nagtungo sa target location. After ng pagbaba niya sa tulay, kanan kayo. Dito kayo sa likod sa pila. Ang magiging hudyat para tuluyang mapasakamay ng mga otoridad ang suspect, kailangang humarap online ang suspect sa mga undercover agent. Pero matapos ang isang buong araw na paghihintay ng mga otoridad, hindi lumitaw online ang suspect. Aba, talagang mailap ka nga ha? Abangan mamaya! Mahuli pa kaya ang suspect sa pagbebenta ng masiselang larawan at video ng mga menor de edad? Susunod! Isang grupo sa Pasig City, caught on cam ang pagbebenta ng mystery bag at mystery sack. Ang laman nito, literal na pasabog. Actually muna. 9mm, ito yung 38. Yan siya kabait sa akin. Kita mo? May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Isang informant ang nagpaputok ng impormasyon sa Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Transnational Crime Unit of PNP CIDG ATCU tungkol sa isang grupo sa Pasig City na sangkot di umano sa pagbebenta ng mga iligal na armas. Sino po ang nag-report sa inyo? Paano nyo na-discover itong pangyayari? Yung nagbigay sa amin ng report ay isang concerned citizen na so happy nakabili rin siya ng firearms sa mga suspects. Paano nyo ginawa yung surveillance? Nung pumunta yung informant dito, yung mismo nakabili sa kanila, pinakita niya yung item na nabili niya, yung exchange of messages nila between the suspects. Agad pinlano ang isang entrapment operation, umorder ng mga barilang asset ng PNP. Pwede raw makabili kahit walang mga dalang papeles. Paano nyo ngayon ginawa itong surveillance, sir? Ang report ni concerned citizen is pag nakapag-establish ka na ng magandang communication sa grupo nila, Opo. yung pagbili ng baril ay parang bumili ka na lang ng candy or coffee. After a few hours, aba, ready to meet up na raw ang mga gun seller real quick, ha? Tapos may sure yung sa CC, ayusin nyo yung pag-sis ng item, tsaka yung mga barrel. Tama dapat yung ating pagkuha ng serial numbers ng bawat barrel na isisis natin. Agad na nagtungo ang mga operatiba sa itinakdang lugar ng subject at ng asset. Ilang sandali pa, dumating na ang subject angkas ang isang babae. Ayun yung subject ko, may angkas sa babae. Ayun yung nakapula. Kasama rito nakatricycle. Dadalhin daw pala ang team sa isa pang lugar kung saan pipikapin ang mga in-order na armas. Maya-maya pa, nakarating ang team sa isang eskinita at dito na bumaba ang asset. Sa pamamagitan ng kuha ng dashcam ng PNP CIDG na dokumento ang mismong transaksyon hanggang sa hulihin ng mga alagad ng batas ang mga suspect na di umano'y mga gun runner. Dito po unang masusulyapan at makukunan ng dashcam ang mga suspect. Narito po ang mga suspect. Ang babaeng nakakulay pula na may dalang payong at ang lalaking ito na nakakulay itim. Maya-maya pa, papasok na po sa frame ng video ang police asset. Ang lalaking ito na nakakulay pula. Dito po gaganapin ang mismong transaksyon, ang bayaran kapalit ng mga baril. Ilang saglit pa, iniabot na sa asset ang isang bag. Wow! Parang candy lang! Sa dashcam ng mga operatiba, maririnig ang usapan nila. Actually muna. 9mm, ito yung 38. Yan siya kabait sa akin. Kita mo? Susunod!
Confirmed, cash on delivery no more dahil kayo naman ang i-deliver sa kulungan. Pero sa kalagitnaan ng operasyon, aba si Madam nahilo. Oh no! Borge, kaya mo may tubig tayo. Isang miyembro ng LGBTQ ang minanmanan ng mga otoridad sa Bulacan dahil sa di umano'y pagbebenta ng masiselang larawan at videos ng mga menor de edad. Mahuli pa kaya ang suspect? Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. Reaksyon, ebidensya, resibo, walang lusot ang may retraso. Isang grupo sa Pasig City nagbebenta umano ng iba't ibang kalibre ng baril at armas. Tiniktikan sila ng CIDG-ATCU. Kumagat naman kaya sila sa pain ng mga otoridad. Isang grupo ang nagbebenta umano ng mga matataas na kalibre ng baril at armas sa Pasig City. At nang makumpirma ng mga pulis ang impormasyon, nito lamang August 8, 2023, as fast as a bullet, ikinasa ng mga operatiba kasama ang resibo ang isang entrapment operation. Ang mga produkto, aba, nakalagay lang sa bag at sako, delikado yan. At nang buksan na ang mga in-order, confirmed, iba't ibang kalibre ng baril ang kanilang ibinebenta. Especially muna. 9mm, ito yung 38. Yan siya kabait sa akin. Kita mo? Alam mo lang muna kayo, standby lang muna kayo. Pero kulang pala ang in-order. Binigay na yung gamit, pero wala pa yung shotgun. Dito na yung yung 38. Yung 9mm. Isa lang pala yung 9mm eh. Isa na namang lalaki ang lumabas at aba, the bigger, the better ang peg. May dalang red sack. Ano to? Bigas? Ito na, pakarga na. Iligin na natin. Sir, pwesto na tayo. Nang magkabayaran na ang asset at ang subject, hudyat na para sumalakay ang mga operatiba. Huwag ka baba Pulis kami ha. O, huwag kang bubunot. Ang mga dating himas baril, soon to be himas rehas na. Naresto namin kayo sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Regulation Act o RA 10590. Okay? So ay may karapatang manahimik kung magsawa ng people. Ano naman ang iyong sasabihin ay maaaring dumitin pabor o laban ko sa mga hukuman. Pero sa kalagitnaan ng operasyon, aba si Madam nahilo. Oh no! Aba ate, wala pa tayo sa exciting part. Chill ka muna. Borge, kaya mo may tubig tayo. Nang halukati ng laman ng sako at mga bag, bumungad sa mga pulis ang makahaba at maikling kalibre ng baril. Nakumpiska sa kanila ang ilang piraso ng caliber 38, isang piraso ng caliber 9mm at shotgun pasabog! Agad dinala ang mga baril at mga suspect sa opisina ng CIDG-ATCU. Sa panayam ko sa Hepe, may shocking revelation pa ang mga pulis. Ilan ang nahuli at sino-sino po ito? 3 yung nahuli namin, sir, 2 lalaki at isang babae. Apo. Yung isa is a current security agency employee. Apo. Yung 2, former security agency employee. Ang mga baril posibleng galing daw sa security agency. Based sa investigation, sir, yung mga firearms nanggaling sa mga security agencies na nagsara. Opo. So yan yung nakikita naming source. Paano kayo nakapag-conclude ng ganoon? Meron ba kayong, ano ba yan, nakarehistro yung mga, yung kumbaga sa kotse, yung body number ng baril? Ganun ho ba? Number 1, based sa information na ibinigay ng mga suspect, upon their arrest and in the course of investigation, they voluntarily confided to us na doon galing yung baril. Second, yung exchange of conversation between the informant, yung pusher buyer, and the suspects. Third, yung inquiry namin with the Firearms and Explosives Office, wherein some of the firearms ay nakarehistro sa security agency. Kinilala ang mga suspect na sina Arnold Dacot, Marcelino Cornelio at Juliet Lumbao. Matapos ang entrapment operation, nakapanayam ng resibo ang mga nahuli, mariin nilang itinanggi ang mga paratang. Kayong 3, sir, magkakilala ba kayo? Hindi po. Kayo pong 3, ma'am, ano pong magkakakilala lang po ba kayo? Ano pong relasyon po ninyo? Magkakilala. Oh, ang gulo! Magkakilala o hindi? Ano ba talaga, kuya? Ate? Hindi ko po alam. Napag-ano lang ako nito na magdala ng ano kasi may buyer siya. Pero wala akong idea na gano'n ang mangyayari. Sa halagang 500 na lang ticket.
sir, kayo ay middleman ba? Tama ba ang term ko? Parang ninegosyate ko lang silang dalawa. Pinagtagpo ko lang sila. Hindi ko nang pag-aari yun. Gano'n na po kayo matagal po dito? Ngayon lang po, ma'am. Ngayon lang daw, pero sabi ng PNP na una nang nakabili sa kanila ang isang asset. Ano ba talaga, kuya? Alam ko naman yun gano'n. Kaya lang medyo nangailangan yung isang nagkakilala ko. Kilala ko rin yung may-ari. Kaya pinagtagpo ko sila. Hindi ko naman alam na ganito yun. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Dagdag pa ng PNP, mahalaga ang ginawa nilang operasyon, lalo na't posibleng magamit daw ang mga ganitong iligal na armas sa papalapit na eleksyon. Nakakumpiska kayo ng mga loose firearm. Ganong kahalagahan ito? Napakahalaga siya kasi kung hindi natin nahuli yung tatlo na yon at hindi natin na-dismantle yung activities natin, most likely yung mga firearms na yun mapunta yun sa mga different individuals na hindi authorized ng mawak ng baril. There is a great possibility na itong firearms na ito magamit during elections. Iniimbestigan din kung may kinalaman ng security agency kung saan nagtatrabaho ang mga suspect. Sa kasalukuyan, nakapag-bail na ang dalawa sa tatlong suspect. Of the 3 suspects, dalawa yung nakapag-bail. Yung isa, malaki yung nirecommend ng in-impose ni court na bail kasi siya yung principal, while the 2 others were accessories. Ipapatunayan magkasala, ano bang posibleng parusa nito? Ano lang, ayon sa RPC? Sir, the losses, yung mga suspect, after trial and convicted sila by the court, may punishment na nagre-range from 6 years to 12 years. Isang miyembro ng LGBTQ ang minanmanan ng mga otoridad sa Bulacan dahil sa di umano'y pagbebenta ng masaselang larawan at videos ng mga minor de edad. Ang inaalok daw niya online. Ang dalawang minor de edad na sina Tintin, 8 years old at Cristel, 12 years old. Ang suspect, sinasalang din daw ang mga musmos sa live show na kaharap ang kliyente. Kaya naman ang mga otoridad kasama ang resibo agad na nagsagawa ng traffic operation para tuluyan na mahuli ang suspect na kinilalang si Renz Paulo Antonio, 25 years old. Pero matapos ang isang buong araw na paghihintay ng mga otoridad, hindi lumitaw online ang suspect. Kinabukasan, hindi tumigil ang mga otoridad sa pagmamanmahan sa suspect at muling binantayan ang lugar ng suspect. After ng pagbaba niya sa tuloy, kanan kayo. Dito kayo sa likod sa pila. For info, early 6 sir, nag-engage na po yung undercover natin sir. Waiting na lang po ng mga development sir. Okay, copy. Nag-uusap na yung ating undercover at yung suspect. Nag-chat na sila. Basta signal yung ating undercover na kung yung pag-asosyo ng mga suspect natin at ng mga bata. So that's the time na papasukan natin yung bahay. Sa hudyat ng mga otoridad, sumugod na sila sa bahay ng suspect. Dito na bumungad sa mga otoridad ang suspect na si Renz at tuluyan siyang inaresto. Habang inaaresto ang suspect, si Renz nagde-deny pa. Nagulat lang po ako. Ano naman po ako? Renz, si Kim na Australian national na binigyan mo ng mga malalaswang video ng mga minor de edad ay nahuli na sa Australia. Yung mga video ng mga dinala mo sa kanya, yung mga batang na dito na biktima dito, yun ang naging paglabag mo sa batas. Naintindihan mo? Hindi naman po sila mga bata. Hindi na sila mga bata? Ako naman po talaga yun. May mga bata kang in-offer. May mga bata kang binigyan ng video. Parang hindi po sila yun. Sino sila? Wala po sa ano lang po yun sa aming browser. Eh, sino yung in-offer mo dito? Wala po. Karapatan ka manahimik ha. Naintindihan mo? Pero karapatan mo malaman kung ang akusasyon lang ako sa'yo. Yan sinabi ko sa kanya, sabi ko hindi pa ako pwede yung mga bata. Wag ako. Kaya nga po nung time na nangihingi siya ng mga mukha lang ako sa browser, pero hindi yung bata. Ang tanong, nasaan po kaya yung kanilang mga biktima na subject naman ng rescue operation? Sa paghahalugog ng mga alagad ng batas, sa loob ng bahay,
Dalawang babaeng minor de edad naman ang nasagip ng mga social worker na kumpirmadong biktima ng suspect. Confirm po, sila po yung nasa pictures at ito pa yung naproseso naman ng ating mga investigador at ng DSWD. Agad silang dinala sa PNP WCPC. Nakapanayam ng resibo ang suspect na si Renz. Alam mo ba kung bakit ka nandito ngayon? Sabi ko nilagyan ng chocolate or something. Pili ko dahil dito sa nangyari. Gumamit ako ng mga poster na bata. Poster na bata para mag-earn ng pera, makatulong sa kanila. Pero sasabihin nila na pinakikita ko sila or whatever na never kong ginawa. Pero sa mga resibo na nakalap ng PNP WCPC, positibong laman ng gadget ng suspect ang mga siselang larawan at video ang dalawang minor de edad na nasagip ng mga otoridad. Sa lahat ng mga suspect na aming nahuli, lahat sila nagde-deny. Wala naman yata yung suspect na hindi magde-deny sa ginawa nila at nakita namin kung paano niyang i-deny lahat kahit na meron na kami mga ebidensya. Siguro yung korte na lang magsasabi kung sino talaga may kasalanan o ano yung dapat na bigay sa kanyang parusa. Sa pahintulot ng social worker, nakausap din namin ng dalawang minor de edad na nasagip sa operasyon. Nakilala po sa amin. Mga 29. Close kayo? Minsan po, nagpusan po kami. Saan pumupunta? Sana po dyan lang po sa bad. Nakakarap si Renz Antonio sa kasong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children at Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at Special Protection of Children Against Abuse. Ang mga nasagip na menor de edad dinala na sa isang shelter para dumaan sa isang healing process. May paalala naman ng WCPC sa mga patuloy na nagsasagawa ng ganitong malalaswang gawain online. Kahit saan po, basta internet po yan, may mga paraan po ngayon na kayo ay talagang mahuhuli. Kung may mga activities po kayo na ganito, tigilan na po natin. At kahit ho ito ay matagal nyo nang ginagawa sa internet ho, hindi basta nabubura. Kaya pwede pa rin ho namin kayo makita. Ang mga ganito pong krimen ay talagang may nakalaan na parusa. At ito po ay no bail. Walang lusot ang may retraso. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil.